Pagbukas ni Hera ng pinto si Draco at kitang-kita niya ang paglaglag ng balikat ng asawa niya na makapasok to sa loob. He's here after 30 minutes of staying at the hospital. Finally, nawala ang kaba niya sa tuwing ito ay nagmamaneho sa kalsada. She tiptoed and kissed him but tightly wrapped his arms around her waist and deepened the kiss. Natatawa siyang humawak sa batang ito at tumugoon ng buong puso. I miss you, sabi ni Draco sa kanya habang nakahalik sa labi niya. I miss you too. She plastered a smile on her face. Hinubad niya ang suot nitong jacket kapag gawan. Malungkot ka. Tinangala niya to at di naman to nag-iwas o nagtago ng mukha sa kanya. You would not dare believe what I found out, he said and put his arm around her shoulder. Papunta na sila sa kusina nito ay dumiretso sa paghuhugas ng kamay. Pinagluto ko pala yung mga tauhan kasi maaga ako nakauwi. Tinamad ako magtagal sa restaurant kahit nagluto ako ng kare-kare. Nihatid ko rin sa kanila para kumain na sila. Now I'm hungry because of your kare-kare. Anitong tumingin sa kanya. Nakangiti lang siya na naghanda ng pagkain matapos may isampay saglit ang coat ni Draco sa may upuan. Nilapitan niya to matapos makapaghugas ng kamay. May kinuha to sa loob ng bulsa ng coat, nakabalot sa tissue. After a while, he sat down with that thing in his hand. Tahimik to habang nakamasid lang sa hawak na tissue. Ano yan? Kunot noong tanong niya rito. Hair, baby. I was trying to get hair with roots, but it was so hard. Kukunan ko sana ng sample. Fade ang gupit niya ng bata at maikli ang tuktok. Nakabunot lang ako ng dalawa. Pumasok pang private nurse na kinuha ni Soraya. Niwala pala itong ugat. Ilan pang kailangan mo? Ani ang naglagay ng kare-kare sa lalagyan, tsaka niya inihiwalay ang bagoong. Perhaps 6 to 10 with follicles, baby. Nagpatanong na ako kay Victor kanina sa laboratory. Tingin ko, mas magandang maisama mo na lang ang bata doon. Ilang araw lang naman lalabas ng resulta nun. Saglit lang naman pagkuha, diba? Pagtsyempo lang, mahirap. Baka mabuking ka pa ni Soraya. I was thinking the same thing, baby. Ang niisip ko lang baka pabantayan din ng bata. Hindi ko rin mapapa-DNA. What I'm thinking is to bring him to my own place and request the laboratory personnel to collect samples. Yan, tama yan para mas safe. Mabilis na sang-ayon niya rito. May mga nalaman ako. Naawa ko sobra kay Drake. Where's our baby? Tanong nito nang tumayo siya sa may tabi nito at nalagyan to ng pagkain sa plato. Draco hugged her hips and kissed her tummy. Tulog na. Alam mo naman yun pag pinatay ng ilaw mabilis makatulog. Darren is so lucky to have a mother like you, he said and looked so sad. Bakit? May problema ba? Naupo na rin siya at naglagay ng pagkain sa sariling plato niya. I think Soraya is not stable. Parang may pagkabaliw siya, baby. Sus ko. Ani ang napatutop sa bibig. I don't know if she's only pretending but when I look at her, I think she really is. Ang mas nakakatakot na sasaktan niyang bata minsan. Anong plano mo? Baka lalo niyang saktan ng bata, kawawa naman. She said and felt so much pity for Drake. Hindi niya naranasang paluin ang mga magulang niya kaya di niya yun ginagawa sa anak niya. Kung ang hayop nga'y nakakaawang saktan, paano pang tao? Will you get mad if I feel so much pity for him? Tanong ng asawa kay Hera at mababakas sa mukha nitong matinding awa na kahit ang mga mata nito'y maluha-luha rin. Hindi, bakit ako magagalit? Kahit ako naaawa din. Kung gano'n ang lagay niya, dito na lang siya sa atin. Natatawa ito na umiling. Baby, we're not sure yet if he is my son. Hindi natin siya pwedeng kunin basta-basta, pero aniya at saka natigilan din siya. Nakakatakot si Soraya, baby. Baka kung Clinton was right, baby. May mali talaga kay Soraya. I didn't know if he told you that he was accusing her for sending a woman to his pub, so she would have had reason to break up with him. Napatutop siya sa noo dahil parang sumakit ang ulo niya sa narinig. Ayaw niya mag-isip at ma-stress, pero paano? Mukhang puspusan si Soraya sa paggawa ng paraan para mapalapit kay Draco. Sigurado na siya, yon ang kalaban nila at wala ng iba pa. Baka yun din ang babaeng nag-abot ng papel sa isang vendor ng mga bulaklak. Baka yun din ang nagpadala na sulat sa isang TV station tapos kay Carmina. Hindi kaya pwedeng siya na lang pagtuunan ng investigasyon ngayon? Naisip niyang itanong sa asawa niya dahil lumalakas ang kutob niya. Parang may kinalaman si Soraya sa lahat, lalo na kung gano'n ang pagkatao ng babae na yon. Baka naghahabol yun kay Draco dahil minsan na nireject kaya't sinisira ang imahe niya at magkasira silang dalawa sa mga problema na marating. She looked at Draco but he held her hand and gently squeezed it. Don't think too much about it. Ako nang bahala. Hindi lang 5 ang pinag-hire ko ngayon na investigators.
Kay Franco nga, hindi ako nang hinayang na gumastos, ngayon pa ba? If the judge accepted my offer, worth the franchising fee of Macho, by now we have the decree in our hands, but he followed it with a shrug. Masyadong matapat si Judge. Natatawang sabi niya kahit natawa na rin si Draco. Paliwala na yun sa kanya. Para sa kanya, kung magtagal pa, mag-aantay na lang siya at aalisin ng pagkainip. Wala naman siyang magagawa kahit mamatay siya sa pagkainip. Sarili lang niya ang poproblemahin niya. Ang mahalaga, hindi nagbabago si Draco sa kanila at sa kanya nito inilalaan ang decree sa oras na dumating. That's what truly matters now. Yon ang na-realize niya. Hindi ko naabutan na gising ang baby natin. Ani Draco na parang nagsisisi pa at nailing. Hayaan mo na. May inaasikaso ka naman kaya ganun. Ipapaliwanag ko naman sa kanya kapag ganitong natutulog siya na hindi ka nakikita. Ako nga, akala ko, masyado ako nagiging selosa at sobrang immature. Pero ngayon na ganito kabigat ang problema, natututo ko mag-isip ng mas mabuti at tama. And I love you more for that. Kaya ayoko rin na kumilos na di sa'yo pinaalam. I need your permission first because I don't want us to have a misunderstanding at this point in time. Tayo na lang ang magkakamping dalawa at kung pati ikaw magagalit pa sa akin, Diyos ko. Natawa siya ng sobra sa itsura nito pero bigla siyang sumeryoso. Sana wag nang saktan ni Soraya si Drake. Nakakaawa yung bata. Malalaman ko rin ang totoo, baby. I will not stop. Sabi ni Clinton, minsan daw may kausap si Soraya na imaginary twin. Ano? Tigalgal siya sa narinig. Baka dahil yon sa salat siya sa pamilya kaya siya nagkakaganon. Pero bakit imaginary twin kung pwede namang nanay or tatay? Nag-iisip din ako, bakit imaginary twin? Ipinaalam ko kung may mga kapatid ba si Soraya or hallucination lang niyang kakambal. Take note baby, kakambal at hindi basta kapatid. Bigla na lang nakaramdam ng kilabot sa Hera dahil sa sinabi ni Draco. It could be possible that Soraya dreamed of having a twin. Baka kaya yon ang kinababaliw nun dahil yon ang pangarap nun na hindi natupad. O baka may kakambal yon na namatay? Hindi malamang nun matanggap ang pagkamatay kaya't parang nasiraan ng bait. Ngayon ang nakakaaway si Drake dahil nadadamay iyon kahit wala naman ginagawang masama. Masama ang pakiramdam ni Hera nang siya ay magising. Di agad siya nakabuhat pero na mag-umpisang umatake ang suka niya. Nagpabalikwas siya at napatakbo sa lavatory. Baby? Draco called her and walked towards her from the walk-in closet. Naghahanda na pala ang asawa niya sa pagpunta sa ospital. Siya tulog na tulog pa rin. Malaking kamay nito ang humagod sa kanyang likod kaya nakaramdam siya ng kaunting kaginhawaan. I think I better stay here. Mukhang hindi ka makakapunta sa community service niyo ngayon. Masama ang gising mo. I'll talk to your professor. Ani Draco sa likod niya kaya tumayo siya at nanghihinang napasandal sa katawan nito. She heard his soft chuckle and wrapped his arms around her waist. Baka kulang ka baby sa glue. Sabi nito kaya't natawa siya kahit papaano. Glue ka dyan. Buntis na nga parang kulang sa glue. Bind na nga tayo. Pumihit siya at yumakap dito kahit medyo habol niyang hininga. Magpahinga ka na lang ngayon ha? Inalikan siya nito sa noo kaya't tumango na lamang naman siya. Paano kaya kung mauna na kami sa Legazpi? Nakapag-impake na rin naman daw si Mama Cordesa. Wait. Iiwan niyo ako rito? Laglag ang pangang tanong ng asawa niya kahit ganon naging pagtawa ni Hera. Baby naman, susunod ka rin naman eh. Doon naman muna si Mama Cordesa sa hotel tapos kami ni Darren sa bahay. Asikasuin mo muna yung sitwasyon ni Drake. Kawawa naman yung bata. Napabuntong hininga ito at napilitang tumango. Ipapadoble ko ang security ninyo ng anak natin. I will keep on give an update when Soraya is not around. San ka uuwi? Naniningkit ang mga matang tanong niya rito. Damn! Humalakak si Draco dahil matari niyang pinag-cruise ang mga braso niya sa dibdib. Siyempre dito. And since nalarga kayo at wala kayo rito mamayang gabi, dadagdagan ko na ang glucose sa'yo. Baka habulin ka rin ni Marlon Alonte, matukso ka. She laughed when he lifted her off the floor and brought her on the bed. Sa lagay ba namang buntis siya'y nakakapag-isip pala talaga to ng lalaki? Huwag kang matutukso kay Soraya ha? Paalala niya sa asawa nang dumaganto sa kanya. Hinahaplo siya sa tuktok ng ulo. Hindi matutukso kahit kanino. Susunod ako doon kaagad para makapagbakasyon tayo kahit may problema tayo. Baka raw ilabas na rin naman si Drake ngayong araw dahil pagsalin ng dugo ang kailangan talaga ng bata kaya ipinag-ospital. Sana nga para naman makabalik na siya sa 100% sa kanyang asawa at anak.
At kung kabilang man talaga ang batang yon sa kanilang pamilya, alam niyang mamahalin niya ni Hera na parang tunay na anak. Sa bunot ni Hera ang buhok ni Draco habang nakasandal to sa headboard at siya ay nasa ibabaw nito. Tinitigan siya nito tulad ng nakagawian habang nagtatalik. He said he loves staring at her eyes and seeing her turn wild and crazy when they make love. Mukha pala siyang baliw kapag nagsisiping silang dalawa. Napakagaling. Hindi siya nanghihina at nanlalata kahit na gumagalaw siya. Siguro masaya siya makakaramdam nun pagkatapos. Shit ka, Draco. Mura niya sa asawa nang gumalaw to sa ilalim niya ng marahan. Sinalubong ang paggalaw niya. This man really knows how to please her. Isang galaw nito, bulta-bultahing kiliti ang dala sa kanyang katawan. At hindi siya nagsasawa sa mga intimate moments nilang dalawa sa nakalipas na 4 na taon. The feeling is always intense and he was right. It turns her crazy. Mabuti nga at soundproof ang bawat kwarto dahil madalas napapasigaw talaga siya. Pero ngayon, bawal ang marahas na lovemaking. Napatigil siya sa paggalaw nang makarinig siya ng katok sa pintuan. Agad siyang lumingon doon dahil alam niyang gising na si Darren. Anak natin. Aniya kay Draco pero ang pilyo nitong hinawakan siya sa bewang at ginalaw siyang muli. I will make you come first. Sus ko. Napapikit siya tumawak na mahigpit sa mga balikan na Draco. Ihahabol mo pa talaga? Aniya rito pero ngumisi lamang ito. Huwag na huwag kang magkakamaling gawin to sa iba. Hindi na kami babalik sa ng mga anak natin. Tumawa ito ng malakas sa kanya. Noted, wife? Marahan siyang umalis sa ibabaw nito at naglakad papunta sa walk-in para kumuha ng roba. Kung magdadamit pa siya, baka abutin siya ng siyam-siyam bago mapagbuksan ang pinto ang anak na naghihintay. Yung anak natin. Aniya kay Draco kaya't agad naman tong bumalikwas at nagtapis ng tuwalya sa bewang. Kumilos to papunta sa may pinto at binuksan yon. Kasunod na rin naman siya at nakita niyang nakamukmok na ang bata sa tapat ng pinto. Nakaupo sa sahig. My boy is upset. Draco said and chuckled. Tagal ikaw open door, Daddy. Sleepy, Daddy. Ani Darren, kaya't napangiti siya sa masungit na mga mata ng anak. Agad naman yon kinarga ng ama at agad na napawi ang tampo. Yumakap siya sa bewang ng asawa. Gutom na ba ang baby ko? Magluluto na si Mommy tas pupunta tayo sa Legazpi. Tawag ka, Mommy. Yehey! Ani yon at saka napasigaw pa. Di mo na makakasama si Daddy, ha? May aasikasuhin lang si Daddy saglit para I-promise I will follow right away. Promise? Tinaas ni Daddy ng kamay kaya't gumaya naman ng ama nito. Promise na promise ng Daddy, okay? Anoon saka matunog na humalik sa pisngi ng ama. Nakatulala siya sa mag-ama na parang mga pinagbiyak na inidorong mukha. She's curious if Drake looks the same. Jealousy ripped her heart before when she heard that Draco had a child, but when she learned about Drake's situation, her heart melted right away. She wanted the child. Gusto niya rin yung alagaan at ituring na anak niya. Kaya niya yun. Bakit hindi? Para lang siyang nag-ampon. Nabubuntis ang tumititig sa akin ng ganyan. Anito kaya napakurap siya at nahampas nito sa braso. Tangi. He chuckled right away. Kamukha ko na naman ang anak natin sigurado. Oo na. Papaismed na sagot niya at saka siya naglakad papaalis. Papalabas ng kwarto dahil mag-aasikaso na siya ng umagahan nila. Iiling-iling siya sa sinabi ni Draco pero di malayang mangyari yon dahil malakas ang dugo ng asawa niya. Bumaba si Draco karga si Darren. May kausap yon sa smartphone kaya't napasilap na lang siya habang nagpiprito ng paborito ni Darren na nuggets. Okay. They will fly to Legazpi this morning. Mabutit na check up mo na pala. I will send the money when you come back here. Baka 2 balik ka doon kasi susunod ako. Anito sa kausap habang nakatingin sa kanya. Just wait for my call. Maya-maya ay pinatay nito ang tawag. Sakay ako sa plane, Daddy? Yes, baby. Kain ka na para maging pilot ka na rin. Aniya sa anak kaya pinaupo na ito si Draco sa silya. Ako na, baby. Just sit down. Baka mapagod ka ng sobra sumama ang pakiramdam mo. Malambing na sabi sa kanya ng asawa, saka siya iniupo sa isang silya. Wala siya nagawa kundi ang sumunod. He started preparing the food on her plate. Send me the picture of our baby once you got your first ultrasound, okay? Anito sa kanya. Opo, di na kami magpapahatid sa airport ha. Baka mamaya may marites na nakabantay para magmukha tayong hindi okay at paniwalaan ka ni Soraya. Yung bata ha? Huwag mong pababayaan kasi kawawa naman. Biling niya rito.
Ako nang bahala, baby. Don't worry much about Drake. I will take care of him. Naghihintay rin ako ng balita ng mga hired kong tao. Baka may balita na sila sa kaso. Anito sa kanya. Sana naman, baby. Parang maluha-luha itong napakurap nang ilapit sa kanyang tinimplang gatas. Matatapos din to. Wala naman problemang hindi natatapos eh. Sabi nga sinusubok ng panahon, pinatitibay ng Diyos. Tamo, nakuha ko yan sa social media. Bulalas niya kaya natawa to sa kanya. Silly, but that is quite true, he said and pinched her nose. Nagumpisa siyang kumain at salamat dahil may gana siya. Napag-aralan na rin niyang kumain ng kaunti lang kapag buntis siya para hindi siya suka ng suka. Text me when you already landed in OWAS. Okay, baby? Kapag di ako nakareply, alam mo na. I'll call you when she's not around. Okay, sige. Malaking tiwala ko sa'yo kahit sana ayokong dumikit ka din. Pero tinitiis ko. Kapag natukso ka, Draco, ewan ko. Ani rito at tumango ito. Hindi matutukso. Promise. Tumango siya at sinarili ang buntong hininga. Letting him stay with his past is not easy. Sa loob niya, takot na takot pa rin siya at lumilipad ng kanyang isip. Pero kailangan niyang tapangan ang sarili. Tulad ng pagsugal niya nung nagkasakit ang kanyang ama. Dinala siya noon sa isang masayang buhay at mapagmahal na lalaki. Sana sa ilang araw na hindi sila magkakasama ni Draco, mapanindigan nito ang pagmamahal, lalo ng respeto sa kanya. Draco entered the room of the hospital. Wala roon si Soraya. Pagpasok niya at ang bata lang ang naroon. Hawak niya ang smartphone na nag-vibrate kaya't sinulyapan niya saglit, pero agad na naagaw ang atensyon niya ng isang boses na nagsasalita sa banyo. Daddy! Ani Drake sa kanya pero agad niyang minuwestrahan na wag maingay. Naglakad siya papalapit sa banyo para mapakinggan ang mga sinasabi na nagsasalita doon. Pinatay niya si inay? Anong konsensyang sinasabi mo, Soraya? Tanong ni Soraya sa kusina lang Soraya rin ang pangalan. Agad na napakunot noo si Draco. What the heck? Gusto ko siya. Huwag mo siyang sasaktan, may anak kami. Anang isang nagsasalita na Soraya din ang boses pero pinaliliit at pinahihinhin. Basta. Masama ang ugali niya kahit dapat lang na siya'y maghirap at mawalan din ng pamilya. Dapat matupad ang planong masira silang dalawa. Konsensya. Hindi nakakain ng konsensya, Soraya? Galit na sagot ng totoong Soraya. Jesus! Baka si Dracong masiraan ng ulo kapag nagtagal pa siya sa pagmamalapit sa babae. Anong nangyayari at nagdodoble ito ng katauhan? May binabanggit pa itong inay. Binabanggit din ito sa Drake. Kapag kumontra ka, masasaktan ng anak mo, Soraya. Gusto mo ba siyang mawala tulad ni inay? Siya na lang ang meron ako. Kahit anak mo siya sa isang impacto. Kahit gwapo si Draco at mabait, hindi ako magkakagusto. Sa'yo siya. Iyo lang siya, kambal. Pero kapag nagkagusto siya sa akin na lang. Humalakak ito. Sinong impacto? Siya ba ang impacto? Dalawang Soraya ang nag-uusap. Ito ang sinasabing imaginary twin. Bakit sinasabi na anak ng imaginary twin si Drake? Dahil sa sobrang pag-iisip niya, hindi niya na namalayan. Bumukas ang pinto ng banyo. Gano'n na lang ang pagkagulat niya na magkatitigan sila ni Soraya pero ngumiti siya. Wala ka nang pumasok ako. Sabi ni Drake na nasa banyo ka kaya kakatokin sana kita. Anya rito. Did you just arrive? Yup. Anya at saka ito inakbayan pero ang mata niya'y nasa loob ng banyo. Tang ina. Wala tong kausap doon at baka isang multo.